2 months later. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nagharap kami ni Lloyd at hinawakan niya ang dulo ng veil ko at dahan-dahang tinaas. Napangiti ako lalo nang malinaw ko ng masilayan ang gwapo niyang mukha na nakangiti rin. Inabot ko ang pisngi niya at hinaplos. Inabot rin niya ang mukha ko at hinaplos din. Pinalis ng daliri niya ang luha kong pumatak. Nangiti naman ako lalo. Hinapit niya ako sa bewang at nilapit ang mukha sa akin. Sumigabo ang palakpakan sa loob ng simbahan nang maglapat ang mga labi namin ni Lloyd. Nagtagal ng ilang sandali ang paglalapat ng aming labi. Masuyo at malambing ang halik na pinagsasaluhan namin. Simula ngayong araw na ito ay ganap na kami mag-asawa sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Nang maghiwalay ang labi namin ay sa noon naman niya ako hinalikan. Napapikit naman ako at nilapat ang isang palad sa ibabaw ng barong niya sa tapat ng dibdib niya. Damang-dama ko malakas na pintig nito gaya rin ng sa akin. Mahal na mahal kita, Mrs. ko. Anas niya. Dumilat ako at tumingala sa kanya. Mahal na mahal din kita, Mr. ko. Nasasabik na akong gumising sa umaga na mukha niya ang una kong makikita. Nasasabik na akong ipagluto siya ng almusal sa umaga at asikasuhin ang mga kailangan niya pagpasok sa trabaho. Nasasabik na akong hintayin ang pag-uwi niya araw-araw at sasalubungin ko siya ng mainit na yakap at halik. Congratulations, newlyweds! Bati sa amin ng mga bisita at sinabuyan kami ng mga petals ng bulaklak nang makalabas na kami ng simbahan. Ngiti-ngiti naman kami ni Lloyd. Mahigpit ang hawak na sa kamay ko. Lumapit sa amin si Tita Sol at Tito Arnold at niyakap kaming dalawa. Welcome to our family, Iha. Bati sa akin ni Tito Arnold, nayakap ako at tinapik-tapik ako sa likod. Ginitian ko naman si Tita Sol na nakangiti rin sa akin bagamat maluha-luha. Inabot ko ang kamay sa kanya at hinawakan niya iyon at pinisil. Thank you po, Tito. Sabi ko kay Tito Arnold nang maghiwalay na kami ng yakap. It's Daddy, Iha. And call me Mommy from now on. Ani Tita Sol at muli akong niyakap. Sa wakas, may anak na rin kaming babae. Naluha na naman ako sa sinabi ni Tita Sol. Ramdam ko ang pagtanggap nila sa akin. Ramdam ko may bago akong pamilya. Si Chang naman ang lumapit sa amin at niyakap rin ako. Maluha-luha rin siya. Sa wakas, natupad na rin ang hiling kong makatagpo ka ng lalaking magmamahal at mag-aalaga sa iyo habang buhay. Madamdaming sabi ni Chang. Salamat po, Chang. Sa lahat. At kahit may asawa na ako, nandito pa rin ako para sa inyo at hindi ko kayo pababayaan. Wag mo na akong masyadong intindihin. Malakas pa ako. Basta maging mabuting asawa at ina ka, wag mong pababayaan ang pamilya mo. Bumaling naman si Chang kay Lloyd. Ikaw na ang bahala sa pamangkin ko, Lloyd. Alagaan mo siya. Makakaasa po kayo, Chang. Ani Lloyd at niyakap din si Chang. Sunod naman bumati si Ben at si Macy na pawang may mga ngiti sa labi. Nagyakapan kami ni Macy. Congratulations, Box! Sa susunod niyan, manganganak ka na. Oo, pero mauuna ka muna. Natatawang sabi ko. Oo nga pala. Natawa na rin siya. Ikaw na ang bahala dito sa pinsan ko, Lloyd, ha? Habili naman ni Ben. Sure, pare. Nakangising sabi ni Lloyd at tinapik sa balikat si Ben. Binati rin kami ng mga co-teachers ko na imbitado din, pati na rin ang ilan naming kapitbahay. Siyempre, hindi rin nagpahuli sa pagbati ang mga kasamahan ni Lloyd sa serbisyo. Congratulations, Sir Lloyd! Ma'am Aliana! Bati ni Jeffrey. Initaan ko naman siya at pinasalamatan. Sa wakas, sa simbahan rin ang tuloy nyo. Congrats sa inyong dalawa. Ani David at nagtapikan pa sila sa balikat ni Lorenzo. Ako naman ay kinamayan at nginitian niya. Mamimiss ka namin sa estasyon, pare, at sa mga operasyon. Si Elmore. Numisi naman si Lloyd. Mamimiss ko rin kayo. Nga pala, congratulations sa inyong dalawa ni David. Deserve niyong ma-promote. Salamat, pare. Lumapit rin sa amin ang hepe at ang ninong ni Lloyd at binati kami. Maraming salamat sa serbisyo mobilyar. Nakakapanghinayang man ang pagreretiro mo pero wala na akong magagawa roon. Hangad ko ang mapayapang pagsasama niyong mag-asawa. Anang Chief at kinamayan kami ni Lloyd. Salamat, Chief.
Masaya akong nakatrabaho ko kayo. Congratulations, iho! Masaya akong makitang bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Alagaan at mahalin niyo ang isa't isa ha. Bati naman ng ninong niyang si Provincial Director na kinamayan rin ako. Maraming salamat rin ninong sa lahat ng tulong niyo. Sabi naman ni Lloyd. Walang anuman iho, para na kitang anak. Kung sino-sino pa ang bumati sa amin. Noon ko lang napansin, ang dami pala naming bisita. Imbitado nga rin ang mag-amang Mang Lunyo at Penpen na binati rin kami. Si Mang Lunyo na kasi ang full-time katiwala ni Lloyd sa paupahan niya at sa bago pang paupahan na tinatayo. Hindi na siya mangangalakal ngayon. Mayroon na rin silang tindahan. Congratulations, Mr. and Mrs. Villar! Bati naman sa amin ng mga kaibigan ni Lloyd na gwapong-gwapo sa mga suot na barong Tagalog. Kanina nga sa loob ng simbahan ay halos sila lang ang tinitingnan ng mga bisita. Lalo na mga co-teachers kong mga babae na wala pang asawa. Agaw, pansin ba naman yung mga hitsura nila na akala mo mga modelong hinugot sa magazine? Isa-isa nila kaming binati. Si Ivy ay niyakap pa ako habang binabati ako. Tuwang-tuwa siya na ako ang nakatuluyan ng kaibigan ng asawa niya. Siguradong mas magiging close pa kami lalo na at nag-alok siya na magninang sa anak ko. Nakilala ko rin ang asawa ni Luis na si Ivana. Maganda siya. Maamo ang mukha, maputi at makinis. Mukha nga siyang artista. Mabait naman siya pero mukhang mahiyain at mukhang bata pa. At ito ngang si Luis ay parang kamay ng octopus ang braso na laging nakapulupot sa kanya. Di naman halatang patay na patay siya sa asawa niya. Pagdating namin sa reception ay marami ng tao. Nandun na rin halos lahat ng kapitbahay namin. Dito kasi sa amin, ginanap ang reception sa malawak na lupang binili ni Lloyd na pagtatayuan namin ng bahay. Maganda ang pagkakaset up ng dalawang wedding organizer na kinuha ni Lloyd. Namumutik-tik ng maliliit na ilaw ang paligid na parang mga alitap-tap. Namumutik-tik din ng mga bulaklak at bumabaha ng pagkain at alak. Masayang masaya ang lahat at akala mo ay may piyesta. Lalong-lalo na mga kapitbahay namin na malapit na sa amin ni Chang. Nakakatuwa dahil kahit magkakaiba ang antas sa buhay ng mga bisita ay nagkakaisa sila sa kasiyahan. Lalo na mga bisita ni Lloyd na talaga namang mga galing sa alta sosyedad pero marunong namang makipagkapwa-tao. May production number pang ang hinanda ang tropa nila B-Boy. Kahit mga kaliwa ang paa ay todo bigay pa sila. Aliw na aliw naman ang mga bisita. Nagkaroon pa nga ng asaran dahil dati kong manliligaw si B-Boy. Pero masaya naman daw siya para sa akin na halata mo naman. Ang mga kaibigan naman ni Lloyd ay inasar siya pero nakisakay si Lloyd at nag-appear pa sila ni B-Boy. Pagkatapos ng mga pakulo ay kami naman ni Lloyd ang gumitna at sumayaw sa saliw ng malamyos na musika. Nakahawak ako sa balikat niya at siya naman ay hapit ako sa bewang. Nakatiti kami sa isa't isa at may ngiti sa labi. Napapikit ako nang halikan niya ang noo ko, ilong at labi. Ilang sandaling nanatili ang labi niya sa labi ko pagkatapos ay pinagdikit niya ang mga noo namin. Ngumiti naman ako. You're my everything, sweetheart. Can't wait to spend the rest of my life with you. Bulong niya at niyakap ako ng mahigpit. Makalipas ang maraming taon. Shh! Tahan na anak. Pag-aalo ko sa isang taong gulang kong bunso na babae na si Ava. Inaantok na siya kaya nagtatantrums. Ayaw naman niya sa yaya niya o kahit sino sa bahay. Maya-maya ay medyo tumahan na siya. Inabot sa akin ng yaya niya ang feeding bottle niya at binigay sa kanya. Agad naman niya itong sinubo at sinipsip ang tsupon. Pumipikit-pikit na ang mata niya. Inaantok na nga. Napangiti ako at tinapik-tapik ng marahan ang malusog na hita niya. Kamukha niya talaga ang mami niya. Wala si Aliana dahil pinuntahan ng bahay ng isang estudyante niya na ilang araw nang hindi pumapasok. Gusto ko sana siyang samahan kanina kaya lang may kausap akong kliyente sa cellphone kaya pinasamahan ko na lang siya sa driver. Nang makita kong tulog na si Baby Ava ay ibababa ko na sana siya sa crib. Pero nakaramdam siya at kumapit sa damit ko. Ayaw pa niya magpababa kaya binuhat ko na lang siya. Lumabas kami sa kwarto nila ng Kuya Renz niya. Sa ngayon ay magkasama sila ng kwarto pero paglaki nila ay bukod na sila.
Habang pababa ng hagdan ay nakita ko ang 4 na taong gulang kong panganay na anak na naglalaro sa sala. Hawak ang laruan niyang baril. Bang! Bang! Napangisi ako sa ginagawa ng anak ko. May patagu-tagu pa siya sa sofa na para bang may kalaban talaga siya. Sabay gulong sa carpet at tutok ng baril sa kung saan. Napapailing na lang si Dad na nagbabasa ng business magazine. Si Mami naman ay busy sa kausap sa cellphone. Malamang ay katawagan na naman ang mga amiga niya. Sabado ngayon kaya nandito kaming lahat sa bahay na pinagawa ko malapit sa bahay ni Chang. 1 taon nang tapos ang bahay at agad naming nilipatan. Nasunod ang lahat ng plano naming mag-asawa sa bahay. Hindi naman siya ganoong kalaki na parang mansyon. Ayaw kasi ni Aliana na sobrang laki dahil baka hindi na kami magkakitaan lahat. Pero pinalagyan ko ng mini playground sa labas at swimming pool. Nagpalagay din ako ng mini garden na gusto ni Aliana at may man-made pond na may mga koi fish. Kapag lumalapit doon si Renz ay pinababantayan namin dahil lumulusong siya sa pond at hinuhuli ang mga koi fish. Ulam daw. Daddy Lo, magpupulit ako paglaki ko. Huhulihin ko mga bad guy at mga chismosa. Sabi ni Renz kay Daddy. Maganda yan na po. Una mong hulihin yung mamila mo. Hirit ni Daddy na ikinatawa ko na lang. Nakita na naman ako ni Renz at lumapit sa akin. Ginulo ko naman ang buhok niya. Ako na naman na nakita mo, Arnold. Protesta naman ni Mami na mukhang tapos na sa pakikipag-usap. Kanina ka pa kasi dyan sa cellphone mo? Nakasimangot na sabi ni Daddy. Napangisi naman ako. Kahit matatanda na sila at may apo na ay hindi pa rin nawawala ang bangayan nilang dalawa. Gusto kasi ni Daddy sa kanya lang ang atensyon ni Mami. Naiintindihan ko naman si Daddy dahil ganun din ako kay Aliana. Umupo ako sa mahabang sofa, karga pa rin si Baby Ava na tulog na bagamat nakasupso pa rin sa dede niya. Si Renz ay nagtatatakbo na naman ulit sa sala. Sinaway ko naman siya na wag masyadong maingay dahil natutulog ang kapatid niya. Ay sus! Tulog na tulog ang magandang apo ko ah! Ani Mami na sinilip ang mukha ni Baby Ava. Ayaw nga akong magpalapag! Natatawang sabi ko. Namiss ka lang yan dahil ilang araw kang hindi nakita. Sabi ni Mami. Napangisi naman ako. Mukhang gano'n na nga. Ilang araw din kasi ako nasa Manila at pinapatakbo ang kumpanya. Naging busy pa nitong mga nakaraang araw kaya sobra ko ring namimiss ang mag-iina ko. Ang bilis talaga ng panahon. 1 taon na tong bunso nyo ni Aliana. Si Renz naman ay mag-aaral na sa susunod na pasukan. Oo nga, Ma'am. Sa bilis ng panahon, di natin namamalayan ng mga binata at dalaga na sila. Natatawang sabi ko at bahagyang tinapik ang hita ni Baby Ava na bahagyang dumilit ang mata. At ikaw, matanda na? Singit ni Dad. Parang kayo, Dad. Nakangising sabi ko. Abat, lokong to ah. Baka gusto mong tanggalan kita ng mana at ibigay na lang sa mga apo ko. Pagbabanta ni Dad, tumawa naman ako. No problem, Dad. Lahat naman ng sa akin ay sa asawa at mga anak ko din. Uy, wala pa ba si Aliana? Tanong ni Mommy. Sakto naman tumunog ang cellphone ko sa bulsa. Tinukod ko ito habang isang brasong karga si Baby Ava. Pinuksan ko ang cellphone at nakitang may text si Aliana. Pauwi na raw siya. Nagreply ako at tumingin kay Mommy. Pauwi na raw, Mom. Sabi ko. Tumango-tango naman si Mommy. Punong-puno ng tawanan at hagik-gikan ang malaking kwarto namin ni Aliana. Dahil sa harutan naming mag-ama, pinagtutulungan ako ng 2 kong chikiting. Sinasakyan nila ako sa likod. Si Baby Ava ay nakaupo sa balikat ko at mahigpit ang hawak sa buhok ko habang tumitili. Kasunod niya si Renz na akala mo nakasakay talaga sa kabayo. Gumapang naman ako sa carpet naming sahig habang alalay ko ng isang kamay si Baby Ava para hindi mahulog. Tili naman siya ng tili at tuwang-tuwa. Si Renz naman ay humihiyaw pa. Maya-maya ay inangat ko ang katawan at binagsak sila sa malambot na kama. Pinagkikiliti ko silang 2. Lumukob sa buong kwarto ang tawa at tili nilang 2. Ang sarap sa pandinig ng mamunti nilang mga tawa. Nakakawala ng pagod at mga alalahanin sa trabaho. Enough mga anak, baka maihina kayo?
Mamaya sa pagtulog. Saway ko na sa kanilang dalawa. Umupo ako sa kama at sumandal sa headboard. Umupo naman sa kandungan ko si Baby Ava at tumabi naman sa akin si Renz. Nakatutok na ang mga mata nila sa malaking flat screen na TV kung saan pinapalabas ang paborito nilang cartoons. Bumukas ang pinto at pumasok si Aliana. Mami! Sabay na tumayo ang dalawa at bumaba ng kama. Inalalayan ko naman pababa si Baby Ava. Tumakbo sila palapit kay Aliana. Binuhat naman ni Aliana si Baby Ava at si Renz naman ay yumakap sa bewang niya. Lumapit sila sa kama. Ang babango na ng mga baby ni Mami Pinanggigigilang amoy ni Aliana ang dalawa. Mga bagong linis na rin kasi sila. Ako mismo naglinis sa kanila. Tapos ka na sa ginagawa mo, sweetheart? Tanong ko sa kanya. Yes, Han. Natapos ko na rin. Para bukas, wala na akong gagawin. Aniya at muling tumayo. Tumungo siya sa walk-in closet. Paglabas ay may dala ng damit pantulog niya. Shower lang ako, Han. Sabay na tayo, sweetheart. Sabi ko at akmang tatayo pero pinandilatan niya ako ng mata. Hindi pwede. Walang titingin sa mga bata. Sabi niya. Napakamot na lang ako sa ulo. Bilisan mo Tumango lang siya at pumasok na ng banyo. Ako naman ay sinamahan na lang ang dalawa naming anak sa panonood. Minsan, tinatanong pa ako ni Ren sa pinapanood nila. Si Baby Ava naman na dinadaldal din ako ay bubulol-bulol pa. Kinakausap ko naman siya ng maayos para mabilis siya makapagsalita ng tuwid. Ilang sandali pa ay lumabas na ng banyo si Aliana. Nakabalunbon ng tuwalya ang buhok. Hakab sa katawan niya ang suot niyang silk na 90s. Kahit dalawa na ang anak namin, ganun pa rin ang katawan niya. Nabuhay naman ang alaga ko sa loob ng pajama ko. Napakagatlabi ako habang sinusundan siya ng tingin. Kailan ba kami huling nagtalik? Kagabi. Nang dumating ako galing Manila at kahit pagod ay nakatatlong round pa kami. Sabik na sabik ako sa kanya kahit hanggang ngayon. Kaso nga lang, di ako makaka-score ngayon dahil katabi naming matutulog ang dalawang chikiting. Nagpapatuyo na siya ng buhok sa harap ng vanity mirror. Ang dalawa naming anak ay tutok pa rin ang mga mata sa pinanonood. Time to sleep na, babies! Sabi ni Aliana nang matapos na ang pinapanood ng dalawang anak namin. Inayos na namin ang higaan. Sa gitna namin ng dalawa. Malaki ang kama kaya kasyang-kasya kami. Panay naman ang buntong hininga ko. Bakit, Han? Tanong ni Aliana. Wala. Labas sa ilong na sabi ko at ngumiti na lang. Ngumisi naman siya. Alam ko na yan. Bukas ka na lang bumawi. Aniya at kinindatan ako. Para namang may nag-awitang anghel sa paligid ko. Talaga? Sabi mo yan Ngiti-ngiti na sabi ko. Oo nga. Natatawang sabi niya. Ano po yan, Daddy? Usisa naman ni Renz na nasa tabi ko. Mamamasyal tayo bukas, anak, tapos pupunta tayo kay Jabi? Kaya matulog ka na? Sabi ko na lang, hindi na ako makapaghintay ng bukas. Yay! Tuwang-tuwang sabi naman ni Renz at hinalikan ako sa pisngi pati ang mami niya at si Baby Ava bago siya humiga. Sumunod namang humalik sa amin si Baby Ava at hinalikan din niya sa pisngi ang kuya niya. Pagkatapos ay kami naman ni Sweetheart. Magaang naglapat ang mga labi namin. I love you, hon. Anas niya. I love you too, sweetheart. Always. Sabi ko rin. Love you too, Daddy, Mommy. Singit ni Renz. Love you. Di rin nagpatalong sabi ni Baby Ava sa amin na love you. Na may pa-flying kiss pa. Bago humiga sa tabi ng kuya niya. Natawa na lang kami ni Aliana sa kakulitan at kakulitan ng mga anak namin. Tulog na tayo. Good night, kids. Sabi ko. Good night, Daddy, Mommy. Magkapanabay pa nilang sabi at pumikit na. Inayos muna namin sila ng higa. Tumayo ako at pinatay ang ilaw. Binuhay naman ni Aliana ang lampshade. Bumalik ako sa kama at nahiga na rin. Nasa tabi ko si Renz at si Baby Ava. Naghawak kamay pa kami. Tumingin kami sa isa't isa at ngumiti bago pumikit. We'll live happily ever after. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta ng story na ito. Ingat po ang lahat. Hanggang sa susunod!